Tanyag na ang keyhole na to sa Boracay. Pero bakit nga ba tinawag na keyhole ang lugar na ito? Lapus-lapus ang tawag sa lugar na ito. Bakit natin pinasikat ngayon si Lapus-lapus bilang Boracay Keyhole? Wala naman kasing opisyal na dokumento na kumikilala kay Lapus-lapus bilang Boracay Keyhole. Ang ibig sabihin ng Lapus-lapus ay tagusan sa Tagalog o pass-through naman sa Ingles. Hindi kumpleto ang pagbisita mo sa Boracay kung mamimiss mong makita ang grotto ng Blessed Virgin Mary at kuna ng larawan ang magandang imahe. Noong 2010, tinanggal ang imahe ng mahal na Birheng Maria dito. At dahil kilalang kilala ang grotto ng Boracay, ang insidente tungkol sa nawawalang imahe ay gumawa ng malaking ingay at lumikha ng maraming issue. Yan yung pang-costume. Sa Sabado, ati-atihan, diba? Yes. Basta, gagalingan ko. Province of Aklan. Wow! Tataka kayo kung paano kami nagsama-sama. Taga San Francisco sila. Nang dahil dyan, nanonood lang sila ng vlog sa akin dun. Tapos dumating yung panahon na magkasama na kami. Yun ang purpose kung bakit ako nagpa-vlog, para entertain ang mga Pinoy kung bakit ganito ang pagpa-vlog ko. Nagpo-focus ako more on travel kasi hindi lahat ng mga nanonood sa akin mga Pinoy is nandito sa Pilipinas. Maraming mga Pinoy sa ibang bansa na ang tagal bago makauwi ng Pilipinas. Tanging yung mga ganitong vlogs na lang ang pag-iikot sa Pilipinas, yung mga travel na ganito, yun yung nag-entertain sa kanila. Para kahit na malayo sila sa pamilya nila, kahit na malayo sila sa ating bansa, is nararamdaman nila na parang nandito pa rin sila. Nakikita nila kung anong nangyayari sa bansa natin. Yung mga lugar na gusto nila mapuntahan in time, napapanood na nila. At yung feeling na parang napuntahan na nila dahil nanood sila kay Boy First Time. Hinihingal ako. Lalabas tayo ngayon ng Boracay. Gabi na, mag-aalas 8 na ng gabi. Wait lang, kailangan ko lang rumakit. Ma'am, 150 lang. Kaya po? 150 lang pang, pang hapunan lang. Wala akong 150, 50 lang to. Pwede na po yan, ma'am. Pantawid lang ng gutom. Kiss lang, ma'am. Oh, Kwenta lang yun, ma'am. Yung mapangako sa atin sa kapwa, masama yun. At kumita naman ako ng maayos-ayos, kaya namalengke na lang muna ako at nagluto ako ng sinigang na baboy para sa hapunan namin lahat. At sa pagpapatuloy ng ating bakasyon dito sa Boracay, samahan nyo kami ngayon dahil ngayong araw ay iikutin natin ang isla. Pero bago ang lahat, breakfast muna. Kuya Jay, good morning first timers. Good morning! Ay, wala ka lang mo. Second day dito sa Boracay. Breakfast muna tayo. Yung number po, 315. Dala po kayo papasok, ma'am. Nakapasok po kasi yung 4, ma'am. 315, tas yung sa 321 nakapasok yung dalawa. Sa 321 po, yung isa. Ay, yung isa, saan pilalagay, sir? Sa 321. Okay na po, sir. Problem solved. Light bilang tayo ngayon. Ang mahalaga sa akin tuwing umaga ay ang kape. Bago nga pala ang lahat, ang bakasyon na to sa Boracay ay sagot ng aming Kuya Joel. Kamag-anak namin galing San Francisco, California. Breakfast, Kuya Jay. Taga dito po? Breakfast natin. Sinag. Ano to? Bandit. Chicken banana. Fried banana. Gamit ang e-trike na to, mag-iikot tayo dito sa isla ng Boracay. Puro road trip ang gagawin natin. Malakas ang e-bike dito sa Boracay. Overtake! Boom! Overtake! Bakit? Boom pa rin! Ay, magsisimula ng ating land tour. Kwentuhan muna tayo tungkol sa mga e-trikes na yan dito sa Boracay. Dati, mga kapanahonan pa na, bata pa kaming dalawa ni Kuya Joel. Mga kababata ako yung mga yan. Dati, puro tricycle talaga dito kasi hindi motor. Ngayon, binago na para iwas usok. Kasi syempre, iniiwasan
yung maging polluted yung hangin dito sa Boracay. Sa Kalibo-Aklan pa lang, no smoking, no vaping. Pagpunta mo ba dito sa Boracay, mas lalo na. Magtataka kayo kung bakit lahat ng karamihan talaga, siguro mga 98% dito sa Boracay Island is puro e-trike yung ginagamit nila na pampublikong sasakyan. Stop over. Kailangan muna namin magpalit ng battery ng e-trike. Yan yung battery niyan? Ay, hindi, charger po. Ano pala yan? Yan yung battery po niya? Ang laki! Ilang plate yan na? 24? Ganun kalaki ang battery ng e-trike. Ngayon, ang diskarte pala nila dito, kapag bumabiyahe ka, full charge, yung isa mo, nagcha-charge dito. Tapos, may 4 na oras ka para mag-full charge. Pag palobat na yung ginagamit mong e-trike, babalik ka dito, kukunin mo yung pinacharge mo, ikakabit yung bagong battery, tapos yung diskargado mong battery, babalik mo dito para i-charge. Akala ko kailangan mo ng 2 unit, hindi pala. Extra batteries. Ayos na. Kuya, ilang oras ang tinatagal niyan? Ito, mga 5 hours siguro yan. Tagal din, oh. First stop, the Old Tambisaan Port. Welcome to Tambisaan. First stop natin dito sa ating Boracay Land Tour. Ang sarap din ng ganito, no? Yung hindi ka nagdadrive, yung ikaw pinagdadrive. Buong Boracay po, no? Buong island ikutin natin, naka e-trike, no? Drawing tayo. Ito yung Boracay. Nandito yung station 1, 2, 3. Nandito tayo. Ngayon, mag-iikot tayo dito sa Tagiliran. Tinignan natin kung ano yung magkakasya sa loob ng 3 oras. Bahala na. Ang Tambisaan Port ay isang pampasaherong daungan sa barangay Manok-Manok dito sa Boracay Island. Di ba? Meron may mga maliliit na mga islets dito. Medyo palikod na ng Boracay. Pero gumagana pa rin to. Ang daungan ay matatagpuan sa timog silang dulo ng Boracay Island. Nagsisilbing alternatibong daungan kapag ang panahon ay hindi mainam na dumaong sa kabilang port. Dati palang private resort ito. Nagsisilbi dito para sa mga pasahero mula sa daungan ng Tabon sa mainland ng Panay. Okay, down to our next destination. Dahil mahilig tayo sa pagbumotor, isa sa mga napansin ko sa mga nagbumotor dito sa Boracay ay walang mga helmet. Para sa ating kaalaman, may mga lugar talaga na hindi ini-implement ang pagsusuot ng helmet. Isa sa mga dahilan kung bakit ganito ang batas sa Boracay ay para proteksyonan ang mga lokal at turista. Legal naman yung mga yan. Hindi ko na kailangang elaborate. Alam nyo na yan kung bakit. Mag-iingat na lang sa pagdadrive mga kababayan, no? Okay, proceed tayo sa next destination natin. Dito tayo, Boracay Mangrove. Mamaya nga, huwag mahiya. Para. Hindi mag-uya-uya. Mo siya. Hindi ako mahiya, no? Naalala ko si Kulas. I am Mr. Crack. Land at Rito Days. Ayan, o. Roots for Boracay. O dahil first time mong makakita at makapunta sa mangrove forest, kung tawagin, sinabi na nga ni Kuya Joel kanina na mga mangrove tree. Ang purpose niyan is para i-defend yung land sa malalaking waves. Oo. Matibay yan, no? Matibay yan. Try mo tumalon dyan ng pag ganon. Dito? Oo. Tusok-tusok ako, sumaka. Picture tayo dito. Next destination, Barangay Bulabog. Iba ang trip ng mga lokal at turista sa kabilang parte ng Boracay na to. More on sports ang libangan nila dito. Mas chill dito. Hindi ganun ka-crowded. Nakita mo na yung nyog. Ayun yun. Dito rin matatagpuan ang sikat na puno ng nyog na to. Madalas ito ang nasa postcards ng Boracay, kung naalala niyo pa. Hindi ko alam kung meron pa rin bang postcards sa ngayon, pero naabutan ko yung mga postcards na ngayon na pinapadala nyo sa mag-anak nyo sa ibang bansa. Pinipilahan ng mga turista to para magpa-picture. Sa kabila, kapag nagkakahabaga dito sa Boracay, sa kabila, sa Station 1 and 3, yun yung hinagupit ng malalaking alon. So lahat ng mga water sports doon, lahat ng mga activities, lumilipat sila dito sa kabila. Kasi kahit habagat, kaya pa yung karagatan dito. So kaya yung mga yan, hindi na silang nagsisilipatan dito. Kasi nga, papasok na yung habagat, nararamdaman na namin dito. Nararamdaman namin. On the side, may mga nagtitinda ng mga sea urchins dito. O tuyom kung tawagin dito sa Visayas.
Ang next natin na pupuntahan ay ang Mount Luho View Deck. Mount Luho. Ang Mount Luho ang pinakamataas na taluktok sa isla ng Boracay. Okay. Nasa tuktok na tayo ng bundok. Meron tayong akitin. Na nakatayo sa humigit kumulang 330 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat. Medyo may pagka lumang-luma na talaga yung lugar. Kasi itong top view deck na to dito sa Boracay, matagal na panahon na itong hindi nagbubukas. Sinara to. Hindi ko lang alam kung ilang taon. Pero nakikita niyan ganyan. Mukhang matagal siya na abandon na. Pero ngayon, binuksan na siya ulit para sa publiko. Ang viewing deck nito ay nag-o-offer ng malalawak na tanawin ng probinsya at ang puting buhangin ng baybayin nito. Ang trail patungo sa deck ay puno ng malalagong halaman at bulaklak na umuunlad sa bundok na nagbibigay ng magagandang tanawin para sa mga manlalakbay. Para sa mga mahilig sa hayop, meron ding mini zoo sa loob ng lugar na ito. Pahawak nga. Tignan ko nga kung ano. Pahawak ako. Ay, ang liit man. Patingin na sa'yo. Down to our next location, ang Keyhole. Welcome to Boracay New Coast. Kung maglaland tour kayo dito sa Boracay, aabutin kayo ng mahigit 3 oras para ikutin ang isla. Kailangan nyo magdala ng kakainin, pero kung wala naman, huwag kayong mag-alala. At may mga lokal dito na nagtitinda ng mga pagkain. Tanyag na ang keyhole na to sa Boracay. Pero bakit nga ba tinawag na keyhole ang lugar na ito? Lapos-lapos ang tawag sa lugar na ito. Bakit natin pinasikat ngayon si Lapus-Lapus bilang Boracay Keyhole? Wala naman kasing opisyal na dokumento na kumikilala kay Lapus-Lapus bilang Boracay Keyhole. Ang ibig sabihin ng Lapus-Lapus ay tagusan sa Tagalog o pass-through naman sa Ingles. Hindi ba't napakagandang kwento kung paano ito pinangalanan ng ating matatanda? Mangyari sanang huwag nating itakwil ang ating mga ninuno sa isla sa pamamagitan ng pagpalit ng mga pangalan nito. Ang Lapus-Lapus ay isang pampublikong lugar. Ang mga pribadong kumpanya ay hindi maaaring palitan ang pangalan nito para sa mga layunin ng marketing. Kasi ang pagbibigay nito ng bagong pangalan ay parang pagdidiskonekta sa ating mga nakakatanda. Salamat sa mabuting pakikitungo at pagsasaalang-alang ng New Coast Boracay. Nahayaan ang publiko na gamitin ang kanilang pribadong kalsada upang mapuntahan ang Lapus-Lapus. Ang hiling ng Boracay noon ay mapanatili lamang ang orihinal na itong pangalan. Isang pagmamalaki para sa orihinal na Boracay noon na maramdaman ang karangalan ng kanilang mga ninuno sa isla na ipangalan itong Lapus-Lapus. Ang Diniwid Beach ay isang tahimik na destinasyon, ilang minuto lang ang layo mula sa sikat na Station 1 area. Ito ay magandang lugar para sa mga sinumang gustong makatakas sa karaniwang puting buhangin ng mga dalampasigan ng Boracay. Dahil sa mapayapang kapaligiran nito, walang maingay at abalang aktibidad sa lugar. And down to our last destination, ang grotto. Hindi kumpleto ang pagbisita mo sa Boracay kung mamimiss mong makita ang grotto ng Blessed Virgin Mary at kuna ng larawan ang magandang imahe. Noong 2010, tinanggal ang imahe ng mahal na Birheng Maria dito. At dahil kilalang kilala ang grotto ng Boracay, ang insidente tungkol sa nawawalang imahe ay gumawa ng malaking ingay at lumikha ng maraming issue, lalo na sa mga lokal na tao at mga bisita. Ang pagkawala ng grotto ay nakatanggap ng napakaraming komento at protesta. Pero gumawa ng hakbang ang lokal na pamahalaan at simbahang Katoliko na imbestigahan ang mga issue. Matapos ang investigasyon, ang naturang resort ay nagbigay daan para ibalik ang imahe. Dahil sa kahilingan ng publiko at maraming pagtutol, isang bagong grotto at imahe ng Birheng Maria ang inilagay.